nandito na nga tayo sa Cafe Gia. Simulan na natin ang pagpapalpitate. Charot. Halo-halo. Halo-halo. Ay, matapang yung ano. Ang ingay ko dito, nakakayo, ang daming tao. Cheers. Kakain tayo na. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Buncha. Andito tayo sa Buncha. Buncha like you do. Matabang. Hindi siya masyadong malasa. Hindi ito para sa atin, be. Nagiging ano sa ko, ah. Habang naglalakad kami ni Chad, wala pa rin kaming kabusugan. Lasang kayo ka? So nandito tayo sa Banh Mi 25, ang sikat na sikat at pinipilahan ng hindi lang ng mga Pinoy, kundi ng mga AFAM. Grabe, ramdam na ramdam ko yung yung taba. Tikman pa natin kasi hindi ko matikman yung kung ano yung pinaka, dressing or kaya ano yung sauce na nakalagay. Hindi ko naman uubos to. Hi mga bae! Welcome back to my YouTube channel. Shoot na kayo! Char! Eme! Mga bae, you can follow me on my Instagram as Ibel2014. You can still use my Klook promo code ShootAKabrayoKlook. 3 times yung pa rin pwede yung magamit since nakabase naman tayo sa Malaysia and hindi naman tayo affected doon sa changes sa Klook Philippines. At kung magbubook naman kayo sa Agoda, mayroon naman akong hotel and activities na promo code. For hotel, you can use Braille Agoda, and for activities, that's SB Tour Agoda. Dahil dyan, goda na sa Agoda! And be, please do subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa mga ganap at sa mga susunod na mga vlogs ni Akla. Di ba? Good morning, Hanoi! It's our 2nd day here in Hanoi and 6th day naman natin dito yan sa Vietnam. So for today's video mga be, ang gagawin lang natin is pupuntahan at kakainan natin yung mga sikat at mga pinipilahang mga kainan at syempre yung mga activities at mga some tourist destinations around Old Quarter, Hanoi. Diba? So, hindi natin pahihirapan yung sarili natin, mga be, kasi ang gusto ko nga lang talaga for our Vietnam travel series is kumain, mag-chill, mag-recharge, at syempre, i-enjoy yung every moment na gagawin natin dito for our Hanoi and for our Sapa Vlogs. For our Sapa Vlogs, alam ko, nag-enjoy talaga ako ng bonggang-bongga doon. Kayo ba? Di ba? Nag-enjoy din kayo, di ba? And for this Hanoi vlog naman, masasabi ko na more on pagkain talaga yung gagawin natin dito. Kasi one of the reasons why na bakit paborito namin ng Vietnam, it's because of the food. Grabe talaga for the kape. Kahapon pa nga lang, di ba? Nag-palpitate na tayo. Pero ayun nga, mga be, bigyan ko lang kayo ng experience natin sa hotel. So, disclaimer lang mga be, tong area pala na nabook namin is malapit siya sa, actually paglabas talaga niya is more on bar. So, base doon sa experience namin nang natutulog kami kagabi, mga be medyo maingay. So, kung hindi kayo fan ng mga ganon, yung medyo may ingay, so wag nyo na lang i-book to. So, kung okay lang naman sa inyo yung parang medyo may ingay ng kaunti, hindi naman sobrang lakas, pero parang maririnig mo din habang natutulog ka, edi okay na din yun. I-book nyo na to kasi sobrang ganda, sobrang mura, and very strategic yung location. Why? Kasi based on sa paglalakad namin kahapon ni Chad, ang daming mga tourist destinations na malapit dito. Nandito rin malapit yung hop-on, hop-off na, na bus. Nandito rin yung Ho An Kiem Lake. Tapos yung mga bilyan ng mga pasalubong, shopping, tapos yung mga
famous na mga kainan sa mga kapihan, nandito lang din siya lahat. Pwede nyo siyang lakarin. So, kung gusto nyo ng very accessible, kung gusto nyo ng mura, at syempre, kung gusto nyo din ng malapit sa mga destinations, at mga common tourist destinations here in Old Quarter, Hanoi, so i-book nyo lang tong hotel natin. Oh, diba? Grabe mga be, update lang grabe yung sunog natin, yung sunburn natin, and also yung windburn natin. Grabe, yung mukha ko, hindi na talaga siya maganda. Yung first day natin sa Sapa, ang ganda-ganda ko pa eh. Ngayon, Diyos ko day, sunog! Pero okay lang yan, experience yan, kaya dapat i-ano natin yan, i-appreciate natin. Minsan lang tayo ma-sunburn, at ma-windburn. So ayun mga be, currently, di ko pala nasabi sa inyo kung anong date ngayon. It's April 2, Thursday. And then, ang degree ngayon is 26 degrees Celsius. Kaninang umaga mga be, nag-uulan. So kahapon din yung experience namin for the weather is nag-expect ako talaga na sobrang init kasi it says like parang sa Google, yung weather is above 30 degrees Celsius. But yesterday, parang 28 degrees Celsius siya, pero hindi siya mainit. Alam mo, yung malamig yung hangin. And I'm hoping for today's video na ganun din yung hangin at yung temperature at weather na ma-experience natin. So ngayon, mga best, since it's 10:53 na ng umaga, hindi pa tayo nag-aalmusal, magbo-brunch tayo. So unahin natin yung mga, since hindi pa tayo nakaka-experience ng egg coffee, Chad, no? Experience na natin ng egg coffee, try na natin ang buncha, at syempre, try na rin natin yung famous na banh mi dito sa Hanoi Old Quarter. So without further ado mga be, ready na ba kayo mag-explore at kumain with me? Tara na mga be, i-explore at kumain na nga tayo dito sa Hanoi. So ayun na nga mga Ben, nandito na nga tayo sa Cafe Giang. So mga 10 minutes walk lang siya from our hotel. And then ang in-order ko is itong cold egg coffee. So umorder naman si Chad ng hot egg coffee. Ayan siya mga Ben, papakita ko sa inyo. Makikita pa ba? Parang hindi na. Ayan siya oh. Basta ayan na siya. Charot. So, each drinks is nagkakalaga ng 45 Vietnamese dong. So, mapa-cold man siya or mapa-hot, parehas lang siyang 45,000 Vietnamese dong. So, ito na. Simulan na natin ang pagpapalpitate. Charot. Ayun. Try natin. Kasi ito yung tsura niya, oh. Para siyang yung binating itlog talaga, no? First time namin magta-try ng egg coffee. Sa tagal namin nagbe-Vietnam, first time nating mag-egg coffee. Ito yung lasa. Haluin natin. Diba? Ihalo-halo. Ihalo-halo. Charot. Kapala mukha ko, diba? Kahit ang daming tao. Actually, madaming tao, pero meron naman kayong space. So, parang no? Madami naman yung floors niya. So, kung wala naman dun sa ibaba, pwede naman kayong umakyat. Nandito kami sa second floor. And, just to give you a heads up mga be, hindi mainit kasi naka-aircon. So, yung labas, may 3 table lang siya, which is balcony area siya. Hindi na tayo magbabalcony be. Hindi nyo rin naman siya makikita. Hindi nyo rin naman siya ma-appreciate. Ito na lang coffee. Diba? Haluin natin mabuti. Baka naman, just tayo, hindi tayo magpapalpitate. Baka naman ang eksena naman natin dito is Charot. Chad, cheers tayo. Try ko yung cold. Try ko din yung hot Try na natin. Cheers mga be. Ay, parang di naman lasa yung egg. Ang lasa niya be, is kape, tapos parang yung foam. No? Hindi siya malansa. Walang lasang lansa and walang lasang egg. Masarap yung yung cold.
Uy, masarap. Hindi matapang yung kape, no? Ang nangyari, parang lasang kape lang siya ng konting tamis, tapos foamy. In fairness. Pero hindi tayo homo-foamy. Charot. Hindi tayo homo-foamy. Charot. Try mo tong ano, Chad. Tong cold, masarap siya. Let's try naman yung kay Chad, yung hot. Ito yung maganda pag may kasama kayo di ba? Para matry nyo parehas. Yung hot and cold. Ito siya mga be, yung hot. Try natin. Ay, matapang yung ano. Masyadong matapang tong hot. Hindi ko bet yung hot. Mas bet ko yung cold. Ikaw, anong mas bet mo? Pareho. Ako hindi ko bet yung hot. Mas bet ko yung cold. Kasi parang mas na-appreciate ko yung ano, yung mild na taste ng coffee. At alam mo yung wala talaga siyang bahid ng egg. Chururut. Dahil dyan, ituloy-tuloy pa rin natin tong pag-inom natin ng kape dahil ang next stop natin ay kakain naman tayo na Don't you wish your girlfriend was hot like me? Boom siya. O, di ba? O kaya, Bun Me Queen. Ang ingay ko dito, nakakayo, ang daming tao. Cheers. So ayun na nga mga be, nandito na nga tayo sa ating next stop. Oo, very excited ako dito dahil kakain tayo ng Don't You Wish Your Girlfriend Was Hot Like Me? Buncha. Tan 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 tan. Buncha. O, diba? Medyo careful tayo dahil nandito tayo sa Buncha. Buncha like you do. Puro dance. So, nandito nga tayo sa Buncha. Hindi to sikat, gaya nga ng sabi ko sa inyo, may mga places tayong pupuntahan na very random lang. So, nakita namin na itong itong kinauupuan namin is balcony talaga siya. Nakikita namin yung mga motor, nakikita namin yung mga sasakyan habang kumakain. And ang ganda, no, Chad? Ang ganda! Alam nyo, ngayon ko masasabi na na-enjoy ko na unti-unti ang Hanoi. Alam mo yung ganitong vibes yung gusto namin ni Chad. Slow facing, kain lang, enjoy lang, hindi nagmamadali. And at the same time, we are discovering the culture, tradition, the food of each cities in Vietnam. Kahapon kasi yung mga RD-RD pa ako no, na kunwari, natatakot ako. Pero mga be, doon pa din tayo sa nakakatakot at kailangan natin maging safe. Kaya mga be, hindi ako masyadong nagva-vlog habang naglalakad kasi very delikado. So mga be, hindi tayo magiging memories. Magbablog tayo pero hindi tayo magiging memories at hindi pa tayo makikipag-meet kay San Pedro. So mga betong location na to is malapit lang siya sa Cafe Giang. May kita nyo to, tapat lang siya nung Soy Yen. And then parang ano lang siya, siguro pagpalagay mo na mga 20 steps away from Cafe Giang. So ayun mga be, ang in-order namin is itong special buncha na nagkakahalaga ng 85,000 Vietnamese dong. 4 na piraso na yung ano nito ha, yung, ayan o, 4 na piraso siya, sobrang dami. Tapos, nandito na din yung noodles nyo, ayan o, ang ganda ng lalagyanan, di ba? Hindi ako nakakita ng ganitong kainan kasi kadalasan more on yung mga famous na kainan. Tapos ito na yung sabaw, yes. And umorder kami dito ng spring roll. So 4 pieces siya at nagkakahalaga lang siya ng 75,000 Vietnamese dong. O diba? Tingnan nyo naman mga be. O diba? It's giving a 5K celebration party. Gusto niyo yun? So, umpisahan na natin ang pagkain. Pray muna tayo. Thank you, Lord, for this lunch.
Maraming salamat kasi nakakakain tayo ng masasarap na pagkain dito sa Hanoi. Sana tuloy-tuloy ang blessing. Sana tuloy-tuloy po ang mga pagkain namin ng masasarap. At wag niyo po kaming pababayaan dahil, Diyos ko dahil, medyo nakakatakot po dito sa Hanoi, lalo na yung mga motor. Amen! Di ba? Tara na, let's go! Whew. Let's try the buncha. Ito na naman yung kamay ni Angelita. Pero Chad, okay lang, sige. Pasok mo lang din yung kamay mo, dali. Very raw. O, di ba? Very raw yung natin. Ay, ang tigas naman ito. Pero titikman natin kung masarap ba or hindi. Kasi, di ba? Very Instagrammable yung itsura pero hindi naman pala masarap, 'di ba? Magiging honest lang tayo kasi hindi to famous, malay mo naman maging famous dahil masarap. Man natin, 'di ba? Yung gusto ko rin yung may yung merong ganito. Parang iba-iba siya, obe. Yung laman, tapos ito iba na naman. O 'di ba? You will experience different kinds of meat. Kasi nga special nga yung binili natin. Pero special siya, pero 85,000 lang. Ang mura. Try natin. How about this one? Hindi overpowering yung sabaw, Chad, no? May tamis, pero hindi overpowering yung pagkatamis niya. Ang sarap ng blending nung neto. Parang true. Ang sarap. Ang sarap ng barbecue, Chad. Ang sarap ng barbecue, be. Uy. In fairness, yung neto yung pagkain dito, masarap. Masarap talaga yung sabaw. Kasi hindi siya nakakaumay, no? Parang ramdam ko mauubos ko siya lahat. Try naman natin to. Ang lasa nito. Oo. Kaya parang sabi ko may kaparehas. Ito pala, be, may nori. Parang siyang giniling na nori, no? Ang galing. Spring roll nori na inihaw. Ang sarap. Kaya nga. Oh, in fairness, masarap to. Hindi nakakaumay. Ang sarap. Nagustuhan mo? Kasi si Chad, alam nyo, nung nagbubuncha tayo sa Danang, hindi mo nagustuhan na. Pero kasi ako nasarapan na ako sa buncha. Kasi parang kakaiba siya. Ano ba yan? Lumabas naman yung sotanghon. Kasi kakaiba siya, no? Pero ito, very mild yung pagkatamis. Ang sarap talaga, promise. Walang halong eme. Ang sarap. Gusto na takam na kayo, be. And yung next natin is itong fried spring roll. Ba to? Ano naman matanggal? Ganyan na nga lang. Cheers mga be. Parang dapat may sausawan siya. Matabang. Diba, may No? sausawan. Tapos yung laman niya parang lumpiang gulay sa atin na may sotanghon. May meat din. May meat ng konti. True. Mainit-init siya pero hindi siya masyadong malasa. Very May chili sauce. dapat may sausawan na chili sauce, ganyan. Very bland yung taste nito.
Kung naghanap kayo or nakatikim na kayo ng Vietnamese spring roll, hindi ito para sa atin, be. Nagiging honest ako hindi talaga. Dahil dyan, ipagpapatuloy na namin yung pagkain namin ng Bunsa. And see you on our next pagkain. Tara! Puna lang pagkain para to. Sarap siya. Paano ito ba rin sa ubis ko? Wait lang. Wait. Oh my God. So ayun mga be, habang naglalakad kami ni Chad, wala pa rin kaming kabusugan. May nadaanan kami na very interesting na mga balls. Mahilig nga tayo sa mga balls, di ba? Dahil ang balls ay masarap. Maburap. So ayun mga be, bumili lang kami ng 6 pieces nito. Yan, very interesting kasi siya and very local. Tingnan nyo naman, mga lokal yung mga bumibili. Tara, pakita mo siya. O, di ba? Nandito siya, o. Yan, pakita mo siya. Ayan. Di ba? And then yung pangalan niya is itong Haise Foco. Oo, hindi ko rin siya maintindihan pero tapat siya ng mama donor. Oo, di ba? Buti na lang hindi mo mama pink. Buti na lang hindi mama mo pink. Mama mo donor. Mama donor, tapat ng mama donor mga be. Try natin to. Ito yung nagkakalaga lang ng 3,000 Vietnamese dong per piece. Lasang karyoka. Tama, Chad? Lasang karyoka. Ang harap. Ang fairness. Pag may nakita kayong ganitong bilog-bilog, tara. Ito, Pag may nakita kayong ganitong mga bilog-bilog, ay dahil. I-try nyo yan, mga be. Kasi, parang puro locals yung bumibili, kaya pumunta kami dito. Saka bumili kami. Ayun. Diba? May mga nadidiscover tayong mga pagkain na as long as may mga locals na bumibili, i-try natin, diba? Para mas ma-discover pa natin yung pagkain ng Hanoi. Dahil dyan, hindi pa rin tayo mabubusog. Punta na tayo sa ating next destination. Let's go! Mga be, nandito na nga tayo sa Banh Mi 25 for our last stop sa part 1 ng ating day 2 here in Hanoi. So ang in-order natin mga be is yung famous na banh mi nila, which is yung crispy pork belly banh mi na nagkakahalaga ng 45. Bánh mì here. Here, okay? Bánh mì here, yeah. Yeah. Ganun ba yun? Wait lang, nag-vlog ako eh. Dito na nga lang tayo. Kasi sabi niya, banh mi daw eh. Dito tayo. Or, tinaka. So yun na nga mga be, nandito na nga tayo sa ating last stop for our first part ng second day natin dito sa Hanoi. So nandito tayo sa Banh Mi 25, ang sikat na sikat at pinipilahan ng hindi lang ng mga Pinoy, kundi ng mga AFAM. Pakita mo dyan.
Ang haba ng pila mga be. Diyos ko, nakakaloka. Imagine niyo, kumalat na rin yung balita na masarap talagang banh mi dito sa mga afam. So, ang in-order natin, be, is yung banh mi na sikat na banh mi nila na sikat. Hindi. In-order natin is yung sikat na banh mi nila dito sa Banh Mi 25, which is yung crispy pork belly banh mi na nagkakalaga ng 45 Vietnamese dong. Imagine, 45 Vietnamese dong, 'di ba? For the sikat na banh mi. Mura na nga talaga siya at pipilahan talaga, 'di ba? So, ito yung banh mi niya, tapos ito yung packaging. Ayan yung banh mi. O, 'di ba? Hindi siya ganun kadaks katulad nung kinain natin kahapon, Chad, no? Kasi yung kahapon na kinain namin, is very dark siya. So, ayan. Ito yung banh mi niya. Ano yung laman? Tingnan natin kung madami yung laman. Ay, mas madami yung gulay, no? Tingnan nga bukal-kalin nga natin. Parang tinadtad na pork, no? Pork belly. But, let's try. Kasi, pinipilahan Malay mo naman, kahit konti ang laman, mabura. Diba? Cheers mga be. Let's try. Grabe, ramdam na ramdam ko yung taba. Pero, maralasahan mo yung crispy skin. Kaya nga tinawag siya ng crispy pork kasi para siyang alam mo yung lechong kawali, ganun yung atake. Tikman pa natin kasi hindi ko matikman yung kung ano yung pinaka, dressing or kaya ano yung sauce na nakalagay. Parang ang nakalagay lang dito is yung parang chili sauce. Tapos mas ramdam ko yung cucumber and coriander. Saka ramdam na ramdam mo yung crispy na balat ng crispy pork. Be, sobrang dami naman na namin nakain for our part 1 dito sa second day ng Hanoi natin. Mamaya ko na ito uubusin, be. Hindi ko naman uubos to. So, ayun mga be, dito na natin tatapusin yung part 1 natin. Kumanda kayo sa part 2 dahil hindi pa rin tayo titigil ng pagkain at pag-discover pa ng iba't ibang underrated na mga kainan dito sa Hanoi. At samahan nyo kami dahil double decker bus kami, iikutin natin ang buong Hanoi at pupunta tayo sa isa sa mga sikat na pinupuntahan dito sa Hanoi, which is the Hanoi Train Kinemberlu. May mga pa-tren-tren, tapos dun ka kape-kape. Gusto niya yan. Kasi sabi-sabi, parang na daw isasara na yun So, tingnan natin kung nakasara na ba siya or hindi. So, yun na nga mga be, dito na nga nagtatapos yung part 1 ng second day natin dito sa Hanoi. Diba? Pagkain tayo, puro pagkain yung ginawa natin. Diba? So, Chad, kamusta naman ang experience? Busog. Sobrang busog. Ay, kabog. Yung nonchalant kuya na AI, i-invite mo na sila sa yung YouTube channel. Please subscribe to my YouTube channel kung gusto nyo ng tahimik na buhay. Lagyan mo naman ng buhay, yung may buhay talaga. Please subscribe to my YouTube channel kung gusto nyo ng tahimik na buhay, panoorin yung video ko. Ay, kabog. Sumusunod na yung AI. Chat GPT yarn. So yun mga be, grabe. Diba? Ngayon na lang ulit kami nakapag-vlog ng habang naglalakad. Kailangan tayong tumingin sa left and right kung ayaw natin maging memories. Charot. Palakasan na lang talaga ng guardian angel dito sa Hanoi Pero parang nagugustuhan. Hindi, parang nagugustuhan ko na yung vibe dito sa Hanoi. So, yung part 2 natin mamaya mga be, magkita-kita tayo dahil magda-double-decker bus tayo. Lilibutin natin ang buong Hanoi using the double-decker bus and pupunta tayo sa Train Street. Tingnan natin kung bukas pa siya o hindi na. And punta tayo sa Note Coffee and tingnan natin kung ano pa yung pwede natin gawin dito sa Hanoi. So, ayun mga be, don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga travels namin at sa ating Vietnam series. Ama Chad! Yes. Dahil dyan, bye mga be! Bye! Ganon.